dear beloved, Boss Mike Cervera. Tirahin mo rin, ha? Iya ka, Tatay Diggs. Naku, binalangya ka na. Sabi ni Kuya. Walang ya ka raw, oh, Digong. Oh, eto na. Sabi ni Tita Paraiso, 3K mahigit, oh. Mag-4,000 na tayo. 800 lang yung nagla-like dito. So, ibig sabihin, ano, mga sniper ba to? Ha? O, yung mga sniper dyan, love ko kayo. Maniwala kayo sa akin. Oo. Lahat ng sniper dyan, love ko. Tapis World, thank you naman. Di ba? Lahat kayo. Oo. O, ito na. Tatay Dix, walang yaka raw. O, nag-like na ba sila? Oo, yun, nag-like na. Kahit pa paano, meron pa. Meron tayong 1,000 na, oh. Oh, mag-4,000 na yan. Tapos, 1,000 pa lang yung nagla-like. Palastik. Oh, eto na, Kuya, banatan mo si Digong. Walang iya ka, Tatay Diggs. Akala ko, nalampasan mo lang yung 15 presidenteng nauna sa'yo sa laki ng pagkakautang. Yun pala, nalampasan mo rin sa record Nako, na itala kang most corrupt president noong 2017. sabi ko sa inyo. Ang pagkakaiba ninyo ni Apo Lakay, si Apo Lakay, nailagay man siya sa Guinness Book of World Record, ay may political motive. Yung mga kalaban niya sa politika ang nagpropaganda para mailagay siya doon. Ikaw non-partisan organization, Oh, isang organisasyon na nag-check and balance sa buong mundo. nako, Walang pamumulitika doon, wala. walang paninira, Wala. walang propaganda. Wala. Ikaw ang nakitaan noong 2017. Tama. Most corrupt president. Oo nga. Oh my God, parang ikaw ang anak mo. Napakahilig nyo sa ghost. Ghost project, Nako. ghost employee, ghost butcher, ghost supporters, Nako. ghost beneficiaries ng confidential fund. At ngayon nandun ng go-ghost ng mumulto sa ewan ko kung ano pinuntahan niya para mag-photo ops. Oo nga. Yeah. Pakinggan natin, nakita nyo naman mga kababayan. Mulat na ho ang taong bayan sa katarantaduhan, kawalangyaan at kademonyohan ng mga Duterte. At yan po mga kababayan, hindi na maitatanggi. Dahil po mga kababayan, ang kababayan natin sa mga social media na dati walang pakialam, bigla na nilang napapansin na mali na ang ginagawa ng pamilya ni Digong. Tandaan nyo mga kababayan, tayong mga Pilipino, hindi naman nananatiling mangmang, ano? Naniniwala ba kayo doon? Payag ba kayo doon? Payag ba kayo? Na kayo habang buhay maging mangmang? Madidiis lang yun. Pero tayo, mga kababayan, kailanman, hindi tayo naging uto-uto tulad nila. Dahil nga dito, kita nyo naman, ilan na itong pinapakita ko. Nagsasalita na mga kababayan, itong mga Duterte, walang iya talaga. Pasok, Kuya. Walang iya ka, Tatay Diggs. Kita nyo, walang iya agad ang sabi niya. Di totoo yung sinabi ko, walang iya talaga yung mga Duterte. Bakit naman, Kuya, walang iya? Akala ko, nalampasan mo lang yung 15 presidenteng nauna sa'yo sa laki ng pagkakautang. Yun pala, nalampasan mo rin sa record. Ibig sabihin, mga kababayan, ito yung lagi nating tinatalakay yung sinasabi niya. Nalagpasan niya, yung record ng mga sinundan niyang napakaraming presidente. Mula kay Aguinaldo hanggang kay Pinoy. Yung inutang na yon, hinigitan niya yon. Ganon ang record ni Digong. Pagdating sa utang, matindi yon. Pag umutang si Digong, ibabaong ka nun. Kita nyo ngayon, mga kababayan, todo ang baon ng utang. At ngayon, mga kababayan, binabawi ni Pangulong Bongbong. Naku! Mamayang gabi tatalakayin ko kung paano naiangat ni Pangulong Bongbong ang ating bansa, ang ating ekonomiya. Bakit? Dahil bago bumaba si Digong, naku, sad-sad talaga. Hindi man lang nag-iwan kahit 5. Bagkus negatibo. Alam niyo ibig sabihin ng negatibo? Ay kahit 5 wala,
may utang pa. Ganon ang ginawa ni Digong. Tuloy. Naitala kang most corrupt president noong 2017. Grabe, yan, naitalang pinaka, most di ba? Pinaka, na magnanakaw, mandarambong, kurakot, tokininam, tokininam manan, agtatakaw. Most corrupt, mga kababayan, naitala si Digong. Grabe ang pagnanakaw ni Digong kasi. Most corrupt daw, naitala saan? Pasok. 17. Nako. Ang pagkakaiba ninyo ni Apo Lakay, si Apo Lakay, nailagay man siya sa Guinness Book of World Record, ay may political motive. Correct. Alam mo, yung pagkakatalaga na yon, abay, dahil lang sa mga dilawan yon. Mga kababayan, huwag kayong magpauto sa mga dilawan. Diba? Kung magpapauto kayo sa mga dilawan, ako, Diyos ko po. Mati kayo, naniniwala pa kayo? Mati kayo, kagtakaw ni Apo Lakay, naniniwala kayo, magnanakaw si Pangulong Ferdinand Marcos Sr.? Okay na yun. Pangalalaan nyo mati. Pangalalaan nyo mati. Ibagayo nga, rason nyo mati. Sige nga. Mga kababayan, ito na nga napakasimple lang, wag nyo na nating palawakin pa. Kasi kapag in-explain ko to, abutin pa tayo matapos ang termino ni Pangulo. Putik na yan, wala tayong pera, kagagaling lang natin sa World War II. Sa panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mga kababayan, 20 taon, oo. Pero nakita nyo naman, yung 20 taon na yun, basit pa ilang kwarta tayo. Napakaraming proyekto. Ikumpara nyo, sa ginawa ng ilang mga nagpalit-palit, nagsalin-salin na Pangulo. Yung mga nagpalit-palit, ilan ba yun? Cory, Ramos, Tas Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Yung mga kababayan, ilang taon yan? Halos 4 na dekada. Meron ba kayong nakita na natapatan ba? Sige, ito na lang. Natapatan ba nila yung ginawang proyekto ni Apo Lakay? Hindi, wala, Apo. Ure, pugi-pugiik kayo. Walang nakatapat, mga kababayan, at puro matitibay lahat. At hanggang ngayon, pinakikinabangan ng lahat. At, mga kababayan, mamamatay na lang tayong lahat. Nandiyan pa rin, nakatayo yung mga yan. Tama, mali. Diba? Diba? Yun yung mga kababayan eh. Ito na. Pasok. Yung mga kalaban niya sa politika, ang nagpropaganda para mailagay siya doon. Yun na nga. Yun na nga yung sinasabi ko. Na kinamada nila. Sinistema nila. Di ba? Na para mailagay si Pangulong Bongbong Marcos. Akala kasi ng mga dilawan, hindi na makakabalik. Pero nakita nyo naman, sa tagal ng panahon na nahimik, eto na, tumakbo ang isang Marcos, nanalo pa. At hindi lang yun, hindi lang gobernador, congressman, senador, nanalo pang vice president. At ngayon, naging presidente pa. Kita nyo mga kababayan, maloloko nyo ba ang mga tao? Kasi mga kababayan, ang mga politiko, manloloko talaga eh. Tokin na ba? Sige, tuloy. Ikaw non-partisan organization. Isang organisasyon na nag-check and balance sa buong mundo. Walang pamumulitika doon. O nga. Walang paninira. Wala! Awan, Apo. Pulos, kunadaga road. Walang propaganda. Ikaw ang nakitaan noong 2017. Correct. Ikaw lang yun, Digong. Walang propaganda, walang kaaway. Oo. Walang kumamada, sabi nga kanina ni Catherine Galpo.
ikaw mismo nakita ng taga-ibang bansa. Bakit? Kasi natuto at madali nang malaman na kurakot ka talaga. Bakit ka mo? Aba, lahat may cellphone. Diba? May cellphone lahat. Eh, nung panahon ni Pangulo, meron ba? Putik na yan, mga kababayan. Floppy disk lang nun eh. Yung computer natin, floppy disk, bihira pa. Karamihan, makinilya. Diba? Mga kababayan eh. Computer no, bihira pa. Kadalasan, makinilya, gumagano no. Walang tinginan, mga kababayan, magugulat ka. Tapos agad oh. Ganong kagaling ang mga Pilipino. Diba no, mga kababayan? Ayun po yun. Tuloy. The most corrupt president. Nako, the most corrupt president, wala nang iba kundi si Digong. Si Digong ng idol ng mga mangmang, tanga at bobo. Nung nag-aaral malapit sa basurahan na tulad ko. Roper! Tuloy. Oh my God, parang ikaw ang anak mo. Napakahilig nyo sa ghost. Oo nga, parang ikaw si Sarah, napakahilig nyo sa ghost. Ghost employee. Ghost project. Ha? At ano? Ghost student. Tuloy. Ghost project. Ghost employee. Aha. Ghost butcher. Naku, ghost butcher. Sino ba yan? Sila Piatos? Pia Piatos Lin? Sino pa ba? Reynan Piatos? Ang dami no, mga kababayan no, pamilyang chichirya. Tuloy. Ghost supporters. Naku, ghost support. Puro multo. Hoy, yung inyong mga taga-suporta, puro mga multo. Yung mga nagko-comment, walang mga Putik na mga kababayan, yung mga nagko-comment, yung mga sa Facebook ko, grabe mga kababayan. Walang mga mukha. Kaya ano, ghost supporter. Magli-5,000 na tayo mga kababayan. Baka gusto nyo naman bigyan pa ng like. Dali na, mag-like na kayo para makarating to sa kay Digunyo. Sige, tuloy. Ghost beneficiaries ng confidential fund. Ghost beneficiaries ng confidential fund. Yan na nga yun. Diba? Hindi malaman kung sino-sino. Wala sa PSA. Oo, pina-check natin mga kababayan. Kahit ano, wala eh. 32 million daw sila pero wala naman tayong maramdamang kahit 2 million lang eh. Eh kahit 200,000 mga kababayan, wala eh. Naramdaman ko yung tatlo, tatlo, literal, tatlo sila. Tatlo, Boss Mike, kasama pa anino. Nanawagan na people power daw, pero tatatlo. Saan, Boss Mike? Paano? Naku, baka mamaya gumagawa ka ng fake news. Hindi pinakita ko yan rito. Diba, Ai Chang? Alam niyo yan, Jojo Chavez, Arnold Lopez. Nagrarally, tatlo. Ang panawagan, people power! Ibaksak! Si Bongbong Marcos! Parang mga luko-luko. Tatatlo lang. Tapos gusto nila ng people power daw. Si Xiaomi 8, kasama rin. Di ba? Tatlo kasama kanino? People power na tawag doon. At ngayon, nandun ng go-ghost. Nang mumulto dun sa ewan ko kung anong lugar yung pinuntahan niya para mag-photo ops. Diba, mga kababayan ko, tanggalin natin yung mukha ni Kuya. Ano masasabi nyo ngayon dito? Nasa na si Digong? Wala na, takbo na yan. Ayan takbo na nga daw eh. Ayan takbo na, mga kababayan. Nasa na? Dito. Ito. Yan. Yan mga kababayan. Hinahanap na. Tatay Digong, where na yo? Tumakas na. Pumunta na sa sa China. Di ba? Ano ngayon? Kumakalat ngayon ang litrato ni dating Pangulong Digong Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways Flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport. Terminal 3, napatungong Hong Kong nitong Biyernes. Di ba? Baka naman makikipag-rally lang. Magbibigay ng suporta. Saan? Sa padapa.
Mga kababayan, wala na akong taga-suporta ang mga Duterte. Huwag nyo nang ipilit yan, mga kababayan. Yung taga-suporta niya, multo na lang. Our beloved Boss Mike.